si Brother Kervin Domingo from Mother of Good Counsel Seminary at 21 years old na po ako. Good afternoon, Kervin, and I'm happy to see you. Anong maitutulong ko sa iyo? Hindi ko po alam kung anong maitutulong mo sa akin, pero pumunta ako dito para mailabas yung sama ng loob ko. May hinanakit kasi ako sa ilang tao at ayoko namang mamatay ng may sama ng loob sa kapwa ko, at wala akong ibang mapagsabihan nito, tsaka hindi ko alam kung paano tatanggalin yung sama ng loob na yun, dahil pag nakita ko pa lang yung tao na yun, pag narinig ko pa lang yung pangalan niya, nanggigigil talaga ako. Yung parang gusto kong gumawa ng masama pero hindi ko magawa dahil ayoko naman sirain yung prinsipyo ng buhay ko. Napansin ko nga na parang malaki ang hinanakit o galit mo sa isang taong ito. Pero syempre may respeto pa rin naman ako sa kanya, at ayoko naman na yung respeto na yun maabuso, at yung ayoko rin naman yung hinanakit ko na yun makalimutan na niya yung limitasyon, at baka maubusan ako ng respeto at mapuno yung galit ko sa kanya o yung inis ko sa kanya o yung sama ng loob, at makagawa ko ng bagay na hindi makatao dun sa tao na yun. Kaya hindi ko alam kung paano mo ako matutulungan dun sa bagay na yun. Nasusuppress, o kumbaga nasusuppress yung feeling mo. Meron ka nang gustong hakbang na gawin, pero nag-iisip ka pa kung gagawin mo ito dahil yung respeto ay kinukonsider mo rin. Parang ganun na nga, kasi pag nandun siya, nanggigigil ako. Tapos pag naririnig ko siya magsalita, yung mga sinasabi niya kahit nakakabuti, parang nakakaramdam na ako ng negative dun sa mga sinasabi niya, at hindi ko na nakikita yung mga magandang maidudulot ng sinasabi niya. Kahit alam ko naman na makakabuti, pero dahil sa kanya nanggaling, parang hindi na rin mabuti yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung tama yung interpretation ko na parang na-box na sa'yo ang isang taong ito. Ganun ba yun? Parang ganun na. Dahil maganda naman yung mga pinapagawa niya, yung ayos niya. Kaso yung pakikitungo kasi niya sa akin hindi ko gusto. Yung pakiramdam ko boses siya, yung hindi siya nakikilevel sa akin, yung parang tingin niya sa sarili niya siya yung palaging nasa taas, yung parang nayuyurakan na paminsan-minsan yung pagkatao ko pagka nag-uusap kami, tapos yung pagsasalita niya medyo parang may hangin. Yun ang impression mo o pagkilala mo sa taong ito. Ganun naman talaga siya Hindi naman yung pagkakilala ko. Oo, syempre nakilala ko siya, pero nung una siya yung tao na tinitingala ko, no? Tinitingala ko siya dahil alam ko na talagang kung may mga taong kabibilaban ako, isa siya doon. Kaso dahil sa tagal-tagal ng pagsasama namin, yung lumilipas yung panahon, nakikita ko yung tunay na ugali niya. Yung kulay niya na yung parang apektado na ako, na hindi na siya nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ko. Okay, dahil sa nakita mo sa kanyang pagbabago,
at yung expectations mo na dati ay hindi na nami-meet, so ikaw rin ay nag-start na magbago na rin towards him or her. Ganun na nga. Ah, pero syempre kahit na nagbabago yung pagtingin ko sa kanya, eh pinapakiusap ko pa rin sa sarili ko na magtimpi, intindihin siya, ah, hanggang sa abot ng makakaya ko na unawain ko siya. Baka may bagay siyang pinagdadaanan na hindi ko alam, pero hindi ko alam kasi hindi naman siya ganun ka-open sa akin, pero yung nakikita ko lang as of now sa kanya ay yung ugali niya na nakakasuka. Tapos hindi lang naman ako yung nakakapansin nun. Yung mga kasama ko rin, napapansin din yun sa kanya. At palagay ko, may pagkakapareho kami ng mga nararamdaman sa tao na to. Pero kahit masama na yung mga sinasabi ng mga kasama ko, inaalala ko pa rin na tao pa rin siya, na baka, yun nga, baka may problema lang siya. Hindi ko lang alam kung paano sabihin sa kanya to eh. Yung sama ng loob ko na gusto kong tumulong na magbago siya, hindi ko magawa kasi pakiramdam ko baka pag sinabi ko sa kanya to, eh ibalik niya sa akin. Ako pa yung lumitaw na masama. Yung ganun kasi yung ina-expect ko sa kanya na pag sinabi ko yon, baka magalit naman siya sa akin. Galit ka sa kanya, masama ang loob mo sa kanya. Sa tingin mo, ano kaya ang maaaring paraan para lang sa ganun ay kahit konti ay maibsan ang galit mo sa taong ito? Ano kaya ang maaari mong gawin? Yung naisip ko lamang kasi na paraan para maibsan yung sama na loob ko sa kanya, yung hinanakit ko sa kanya, eh masabi ko sa kanya ng tapatan at magkausap kami, magkaunawaan kami, magkaroon kami ng dialogo. Kaso nga lang, hindi ako makahanap ng tiyempo dahil yun nga, yung takot ako sa kanya at saka yung bilang respeto na rin sa tao na to na syempre kinabiliban ko rin nung una pa. At yun, yung takot talaga dahil hindi ko alam kung ano yung maaari niyang gawin sa akin pagka sinabi ko sa kanya. Baka isipin niya yun na pinag-iisipan ko lamang siya ng masama. Baka isipin niya na wala naman masama sa kanya. At yung baka i-deny niya eh. So may pagdadalawang isip ka na lapitan mo, i-approach ang taong ito. Ganun na nga. Nagdadalawang isip din ako. At sa tingin mo, ang pagkikipag-usap na iyon ang naisip mong best o pinakamabuting paraan na may sasagawa mo para at least kahit papano ay magkaroon ng parang pagkakunawaan, closure at ma-open up mo sa kanya ang nasa sa loob mo at later on ay magkaayos kayo, hindi natin alam. Sa palagay ko, ganun yung paraan. Pero hindi ako tiyak na makakatulong talaga yon. Kaya pumunta ako dito, baka meron kang masabi na iba pang paraan para masabi ko yung gusto kong sabihin sa kanya. Tingin mo, makakatulong ba yon? Kapag ikaw ay nagmamahal, halimbawa meron kang isang tao na minamahal o hinahangaan, paano mo may papakita o parang may express na siya ay mahal mo, gusto mo? Siyempre, dapat malaman niya. Yun Sa nga, pamamagitan na? yung maramdaman niya o kaya marinig niya o kaya makita talaga niya yung gusto ko sabihin sa kanya. Anong gagawin? Na minamahal ko siya. Sasabihin mo? Siguro sasabihin ko, pero bago ko sabihin siguro magdadahan-dahan muna
iisip ng strategy para hindi naman siya mabigla. Kapag meron kang taong kagalit, automatic ba o madali ba sa iyo na lapitan siya, sabihan siya kung ano ang nararamdaman mo, nasa loob mo? Siyempre, ibang usapan naman yun eh. Mahirap. Ngayon, ang taong ito ay sinasabing pagalit mo, pero nagdadalawang isip ka. Hindi ganun kadali, no? Ang proseso para sa ganun ay ma-prepare mo ang sarili mo. At darating ang panahon na magkakaroon ka rin ng lakas ng loob para harapin mo ang isang tao ito. Ngayon, ang importante ay nasabi mo kung ano ang nasa loobin mo, kung ano ang nararamdaman mo, at somehow siguro ay nakakapag-isip ka na ng konti-konti kung ano ba ang unang hakbang na gagawin mo para sa ganun ay maalis yung galit mo, o kaya naman, ikaw masyadong disturb, galit na galit sa kanya, pero siya naman parang wala lang. Parang wala lang. So parang hindi balance. Ikaw naapektuhan, pero siya wala. So importante ngayon, at least nasabi mo at ako ay hanggang nakinig sa iyo at hanggang nakikinig pa rin na susunod na pagkikipag-usap natin, or kung may pagkakataon pa na bumalik ka dito at ma-follow up kung ano man ang nangyari pagkatapos na ito. So Kevin, ano ang nararamdaman mo ngayon? Ano ang pagkaramdam mo? Kahit papaano, gumaan naman yung loob ko kasi pakiramdam ko yung galit na namuo sa loob ko kahit konti nabawasan naman.